Good day everyone. So ngayong araw ay meron tayong Lancer na 4G13 carburetor type. Ang problema is hard starting siya mga kapatid. Ayaw niya agad mag-start, matagal. So try natin i-start. Ayan nyo, tagal niya mag-start. Tapos pag in-start mo medyo palyado. Ayan, makikita nyo, yun o, kumapalya-palya naman siya ngayon. May time na mamamatay siya, biglang mamamatay. Minsan naman hindi, pero palyado. Ayan. Stable yung kanyang idle. So lilinisin natin yung carburetor. Pakita nyo kanina na palyado na nga siya. Pakita ko ngayon sa inyo, ayaw na siyang mag-start. Pero may start pa rin, may time na may start, may time na hindi. Ayan. Ayaw na siya mag-start. Kahit bombay mo yung accelerator pedal. Hard starting na siya kapatid. Tara, baklasin natin yung carburetor. Ayan, nabaklas ko na yung mga nakakabit sa carburetor. Yung ibabaw lang muna ang tatanggalin natin. Ito, nahahati kasi sa dalawa yan. Yung lower portion tsaka yung upper nya. So ayan, tanggal ko na yung mga screw, ring, lock. So beware lang kapag ka nag-DIY kayo, ingatan yung wag mawawala tong mga lock, maliliit, mga washer, medyo mahirap hanapin yan. So careful lang mga kapatid sa pagtatanggal ng mga tornilyo ng carburetor dahil maliliit ang pyesa niya. Tanggalin nyo lang yung mga accessories niya, yan, yung sa floater niya, yung screw maliliit, yung mga lock. Tapos ito yung sinasabi ko, ayan. So tatanggalin pa natin to. Ayan, inangat ko lang yung nakaipit sa kanyang wire. Let's see. Nope. Ayan. Yun. So yan, kung makikita ninyo, yan yung pinakang float. Itong itim. Wait lang. Tayo natin yung ating cellphone. So ito yung kanyang pinakang floater. Ayan, ito hindi basta-basta ginagalaw to mga kapatid kasi pag ginalaw mo to, in-adjust mo pa masyadong mataas, may tendency naman na ang mangyayari kasi dyan sa pag-a-adjust nyan, minsan ang mangyayari, nalulunod sa gasolina or kinakapo sa gasolina. Kaya pag-a-adjust nito hindi basta-basta mga kapatid. Sa pag-a-adjust nyan, meron tinatanggal mo to, tatanggalin mo to, itong pin. Pakita ko sa inyo. Oops. Yan. Iingatan nyo to. Huwag nyo ayaw mawala. So yun. Minsan ina-adjust dito ng mga mekaniko. Ayan. Yung pinakang tumutuko dito sa jettings sa loob. Yan. So careful lang na huwag nyo basta-bastang i-adjust yan kasi maaaring ang malunod sa gasolina or kapo sa gasolina. So yun. Tatanggalin kasi natin yung pinaka-filter nya dito. Meron siyang strainer sa loob. So baklasin natin yung strainer para makita nyo rin kung ano yung itsura ng strainer niya sa loob. So ito, natanggal ko na. So screwdriver na malaki, pwede naman. Sa inyo. Ayan. Ayan. Tatanggalin nyo siya dito. Ito, luluwagan nyo siya. Pag hindi na kaya ng screwdriver, kailangan kasi malaking screwdriver kasi malaki yung gatla niya eh. Kapag maliit lang yung screwdriver mo, yung flat screw hindi masyado kakasya, mahirap ipihit. Kaya minsan ginagamit ako ng vice grip kapag sobrang higpit. So yun. May nakikita ang konting bar Kung meron kayong carburetor cleaner, mas maganda. Pero pwede rin naman na gasolina, premium. Pero mas maganda carburetor cleaner tas hanginan nyo. So sprayan nyo lang siya dito sa pinagpapasukan mismo ng gasolina mula sa fuel filter. Makikita mo may lalabas dito na gasolina. Nalabas na yan.
Linisin mo lang yung dinadaanan ng gasolina. So yun. So far wala namang problema dito. Baka may para lang sa ibang portion ng jettings niya or tayo natin magpalit ng fuel filter. Ayan, ngayon nalinis na natin yung kanyang strainer. Kabit na natin siya. Ito yung ibang pyesa niya sa loob. Okay. Ayan, naikabit na natin yung mga binaklas natin pyesa dito. Subukan na natin siyang ibalik doon sa mismong carburetor niya. Buuin na natin tapos start natin. So ayan, nakakabit na po yung mga accessories na tinanggal natin sa carburetor. Ngayon, subukan natin siyempre yung start. Tingnan natin kung ganun pa rin siya. Pero syempre, nalimutan natin to. Kabit natin yung kanyang clamp dito sa kanyang hose. Ayan. Siguro kailangan ko na rin magpalit ng fuel filter. Maaaring medyo barado na siya. Kaya pag hard starting sa umaga, try natin start. Medyo stable na yung kanyang idle. Pero patayin natin yung makina, try natin i-start. So magawa one click siya. Ayan. Nakaka-apekto talaga yung konting dumi sa loob ng strainer. Kapag may konting dumi talaga doon, minsan hindi makapenetrate na maganda yung gasolina, kaya kailangan linisin. So nakuha naman sa linis, pero papalitan pa rin natin ng fuel filter. Mura lang naman to, mga 80 pesos lang ang isa nito. So bibili tayo ng fuel filter, napakadali magpalit lang yan. Dalawang clamp dito, tsaka doon sa ilalim. Papalitan natin yung ito. Yan, sorry, hindi pala nakita sa video. Ito. Mura lang to. Sa 80 to 100 pesos lang ang isa niyan. Ako kasi every month nagpapalit ako niyan. Kaya tatanggalin natin itong clamp sa ibabaw tsaka doon sa ilalim, yung kanyang inner tsaka outer. Itong clamp na to. Tapos palitan na natin ang fuel filter para hindi na magbara dito sa loob yung kanyang strainer. So yun guys, I hope na may natutunan kayo sa ginawa kong video to. Lalo na sa mga carburetor type na sasakyan, na kotse. Ganun ka-importante yung fuel filter na dapat inaalagaan natin sa pagpapalit ng fuel filter, mga kapatid. Kasi pagka napabayaan mo, maaaring mag-plug dito, mas makakasama yun sa performance ng iyong sasakyan. Ganun din sa mga EFI, yung mga modelo ng kotse, dapat inaalagaan natin sa pagpapalit ng fuel filter. Sundin natin yung kung ano yung nasa owner's manual. O mas maganda, pagka medyo metikuloso ka, mas maganda, unahan mo na yung periodic maintenance na nakaset o nakalagay sa iyong owner's manual. Halimbawa, kung 40,000 km ang every palit ng fuel filter, mas maganda siguro 35,000 km magpalit ka na para sigurado. Yun, don't forget po to subscribe at my YouTube channel, mga kapatid. So sana may natutunan kayo and follow my Facebook page. Ayan. Thank you guys, salamat po sa lahat ng sumusuporta. Shout out po sa inyong lahat, mga kapatid. Thank you very much po and God bless.